Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ng mga batang aktivista na ito na talagang patuloy ang paninira kay Vice President Sara Duterte na hindi naman ito inurungan ni Vice Presidente Sara Duterte at talagang hinarap nga ito lalong-lalo na ang mga aktivista na ito at talagang pinagtanggol nga ng mga batikang lawyer si Vice President Sara Duterte dahil hindi na nga makatarungan ang kanilang ginagawa, lalong-lalo na ang mga party list na patuloy na panghihikayat sa mga kabataan na nasisira ang kanilang mga utak dahil na brainwash nga ito ng mga puro na lang pawang na kasinungalingan at walang nagagawang tama ang mga matitinong opisyalis gaya lamang ni Vice President Sara Duterte. Ngunit kung makikita natin, pag puro kamalian ang ginagawa ng kanilang grupo ay okay lang nga sa kanila. Kaya dito natin makikita mga kaibigan ang tuta ng mga nasa bundok na mga NP. Kaya naman dito natin makikita gaya lamang ni Raul Manuel na talagang sinisiraan nga si Vice President Sara Duterte na talagang hindi nga rin ito inurungan at humarap pa ito sa ombudsman. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan ay tingin nila sa sarili nila ay perpekto at talagang sila lamang ang tama at puro na lang kamalian ang mga opinyon at ginagawa ng mga iba, lalong-lalo na ang ginagawa ngayon ni Vice President Sara Duterte sa mga school na may ROTC na talagang kinokontra nga ng mga kabataan at lalong-lalo na si Raul Manuel. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Si Acosta, alam niyo po, si Acosta, kilala natin lahat yan, Pau Chief Acosta. Siguro isang katangian na hindi pwedeng masabi nyo, may kadaldalan minsan, matabil, di ba? May kakaiba siyang pananalita. Punto po yan, may punto po, mga taga San Jose del Monte po yan. Si Acosta, kababayan ko yan. Pero isa po ang matitiyak natin na hindi naging issue ni Attorney Acosta, ano po yun? Wala po siyang issue ng kasinungalingan eh. Hindi po, yung itsura niya po parang puon, di ba? Nazareno ang itsura niya, mga mawalang galang na hindi ko po binababoy, no? Kumbaga yung ibig sabihin, isang bagay na hindi mo pwedeng ipula, pwede mo sabihin madaldal, maepal minsan, pero never pa po siya na-involve sa issue ng pagsisinungaling. No? Okay. Kaya, eto po, nilinaw niya po kasi may Pau lawyer eh. Involved po ang Pau. Bakit po may Pau lawyer? Dahil nga po may ugnayan po, yung lahat po na nagbabalik loob para po masigurado. Yung mga Pau mismo po yung sumisigurado. Ayon po sa kwento ni Atty. Acosta, nagkaroon tuloy tayo ng linaw. No? Lahat po ng 3,900 mahigit na sumuko at nagbagong buhay ay pinasusumpa, pinasasalaysay, no? Tapos, para sigurado yung PAW, maingat po sila eh. Alam po nila ito ay mga dating rebelde. Baka ito ay tinakot nga. Yung katulad ng kwento, di ba? Baka ito ay tinakot ng militar, etc. Kaya, ang ginagawa ng PAW, tinitiyak na yung kanyang written po yan ha, yung mga kanila pong mga isinulat written, pero biro, si Acosta, katiwa-tiwala po yan. Kung alam nyo lang, okay. Ay ang ganda po ng sinabi ni Acosta eh. Tinitiyak ng PAW yan na yung sinulat kamay ninyo ay totoo, kaya nyong ulitin. Wala yung mga militar, 3 lang sila. Yung PAW lawyer, tsaka yung 2 bata. O pagtatapat sila, parang ano nila yan, SOP sa mga PAW lawyers na gano'n ang gagawin nila para makasiguro sila kasi
3,900 na yan na sumusuko. Ibig sabihin, potential na 3,900 na mga tao yan na kung hindi titiyakin ng PAW, no? Posible balang araw na magkaso yan na tinakot lang kami, pinilit lang kami, na we are under duress. O ngayon, ito po, nililinaw po ng PAW lawyer na yung ito bang mga sinulat, iniisa-isa nila. Lahat ng mga affidavit bago pumirma yung attorney, bago ipatype sa attorney rin. Iniisa-isa po yung written, sinulat mismo. Kaya nga sabi ni Acosta, nakita ng PAW lawyer yan, meron ng sinumpam salaysay na written. No, hindi po computerized, written. So sino nagsulat? Sila. Si Kabayan Noli de Castro, napaniwala ni Acosta eh. Alam naman nating hindi naman po pro-government yan. Di ba? Kasi napakasimple. Alam niyo po, ang katotohanan, hindi po komplikado. Pag kaya pong maipaliwanag ng simple, direct to the point, totoo po yun. Opo, marami tayong masasabi kay Acosta, may kawang bata. Militar pala yung amain o tatay. Tatay yata, nalito si Noli tsaka si Acosta eh. Kung amain o tatay. Dati palang militar yun. Pinagsabihan pa nga ng abogado ng PAW. Militar ka pala dati. Anong nangyari rito sa anak mo? O yun pa raw ang sinabi. Kaya talagang yung simplified na pagkukwento, walang komplikasyon, yun po yung mas madaling paniwalaan eh. Di ba? Kaysa yung dinukot, pero walang sinasabi na parang ang daming pwedeng dukutin, bakit hindi yung kung ako mandudukot yung mga sikat na. Hindi. Tapos ihaharap ng NTFL ka sa press conference. Di ba sila mapapahiya kung ang dami na pong sumusuko eh. Ewan ko lang kung ano yung mas kapani-paniwala. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Yung kwento nila at yung kwento ni Acosta, kung ano yung naganap. Kasi ngayon ayaw na magpa-interview, sabi ng tatay, sumulat yata kay Noli de Castro, na binabasa ni Noli, sulat daw yan yung ng amain. Na hindi na muna sila magpapa-interview dahil stress na. Yung mga magulang, no? Very stressful. Pero ito yung sinabi ng amain o tatay. Yung bata na yan, lahat nung nasalaysay, saksi kami. Saksi daw yung tatay, tsaka nanay. Na yan ay sinumpaan ng bata. Alam niyo yun? Na saksi sila na yan ay tama at hindi kung ano yung nakalagay doon, no? Sa sinumpaan ng mga bata. So, at least kahit papano, malinaw na sa atin lahat. May nakita nga ako rito. Kasi kawawa talaga yung Pau eh. Bigla pa siya madadamay. Ano yun? Kasama pa siya. Tinawag lang siya ron para maging legal. Ano po yung bakit kailangan yung Pau? Para po, nag-apply kasi ng magbabalik loob. Napatutunayan ng PAW na lahat ng mga sinumpaan nila ay totoo. Kasi mamaya, nambobola lang, di ba? Gusto lang magkaroon ng hanap buhay package, kabuhayan package. Kunwari, rebelde. Siyempre, malalaman ng abogado ng PAW yun. Kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. So yan po, no? Medyo lumilinaw na po sa atin yan. Pero siyempre, hanggang Kongreso po, hanggang kanina, no? Yung budget hearing ng House of Representatives, nakasalang po. Ngayon ko lang po nakita yung mga makabayan block na merong sinalang na budget na walang kinontra. Alam niyo po kung ano po yung sinalang na budget? Tanong niyo po sa akin. Baliw. Yung budget po ng Commission on Human Rights. For the first time, gustong
gusto pong, lakihan ng mga Makabayan Black yung budget ng isang ahensya ng pamahalaan. Yun po yung Commission on Human Rights. Eh, kakampi kakampi ba naman. Ang hindi ko lang nagustuhan dun yung tanong, isa sa mga tanong ni Castro, 'no, yung ano po masasabi, parang may gagawin, di naman ganito eksaktong word, 'no, parang sinasabi niya sa human rights, "Wala ba kayong gagawin na pinapapalitan ng DepEd secretary, pinatatanggal yung, salitang Marcos sa diktadoryang Marcos?" Eh, ang tanong ko naman, ha, ano ba pakialam ng human rights dun sa history? Historian ba yung mga tao sa Historian ba yung mga tao diyan sa human rights? Sa Commission ng Human Rights? Wala silang pakialam sa history, 'no? Mga historian dapat ang magtalo-talo diyan. Hindi po yung human rights. Ano pakialam ng human rights kung tanggalin ng DepEd yung diktadoryang Marcos na salita? Eh, di ba degrading yun sa Pangulo ng Pilipinas? Ayun naman, no? Pangulo ng Pilipinas natin, Marcos, tapos mababasa ng bata, diktador yan. Kung ako po DepEd Secretary, eh talagang para igalang yung Pangulo. Pero mo, Pangulo mo, Marcos, tapos nakalagay sa nakalagay sa libro, hahayaan nyo na ang nakalagay sa libro, eh, sutil yung tatay. Eh, ano nalang paggalang ng batang makikreate? Puta, sutil pala tatay ng presidente natin. Eh. Di ba? Mahirap po yun. Dapat itama talaga. Okay. O yun, mga dinukot-dukot. Kaya nga meron po dito sa, may nabasa tayo rito ngayon lang, wala na yung ano. Okay, balikan lang natin yung hearing kanina. Tapos na tayo riyan, mamaya magtanong na lang kayo. Ah, ayan no, nagpahayag na po agad si Secretary Jesus Crispin Remulla para lang po masara natin to. Ito po huling pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Says he is open to investigate the supposed kidnapping of the missing environmental activist, but stressed that the two could have been peer pressured by political groups to claim they were abducted by state forces. Okay, so hintayin na lang po natin yung investigasyon na gagawin ng DOJ para masara na po yan. No? Siyempre, dalawang panig na po. Narinig natin, panig po nila na sila ay inabduct at panig po ng gobyerno na tama lang na sila yung kusa na magbabalik loob. Ayan. Okay. Punta po tayo dito. Balikan ko lang kanina nila-live natin yung mga hearing. Isa yun na po nakon, no? Talagang tapos na po yung kay BP Sara. Grabe yung ang nakasalang na po yung ombudsman. Kino-question pa rin po ni Franz Castro, no? Yung confidential fund. Tsaka ni Brosas din, confidential fund. Masyadong mainit tong dalawa. Lalo na po si Castro, no? Napakainit nila sa confidential fund. Sabi nga ni Abante, Congressman Abante, I've been a congressman from since 2004. Matagal na po na may confidential fund. 2004 pa daw, may confidential fund na. Ito, sinabi to ng congressman. Ha? Pero never before na nagkaroon ng issue ang confidential fund. Ngayon po ako nagtataka, bakit nangyayari ito? No? Bakit biglang-bigla may malaking issue sa confidential fund? Bakit binubusisi ngayon ang confidential fund? Tama po yan. For the first time. Kung 2004 pa,
Biruin niyo 'yun, ang tagal. So ito palang confidential fund, hindi 'to imbento ni Marcos at ni Duterte lang. 2004, sino ba presidente nun? Kung tama ang aking tantya, eh, si Gloria Macapagal pa. 2010, basta. Malamang si Gloria kasi 2010 to si Pinoy, 2016 to si PRRD. Okay. Bakit nga po talagang naging issue ngayon? Simple lang po ang sagot diyan, 'no? Kaya nila yan ginagawang issue ngayon, wala silang issue, eh, laban kay VP Sara Duterte. Focus na po sila. Hindi na po nila inatake. Napunan niyo ba, wala nang atake kay PBBM, okey naman 'yun, para makapagtrabaho yung ating pangulo. Finokus na nila yung atake nila kay VP Sara Duterte. Bakit? Tinitignan na nila yung 2028. Baka madurog natin 'to, lasog-lasog na, mabinay natin. Binay, 'di ba? Patulad kay Binay yan, pagdating ng 2028, wala na. Wala nang kahit sino nang ilaban natin, mananalo na. Wala akong problema ron sa utak nilang ganun. Kasi sablay kagad yun eh. Pero, totoo yung sinasabi ni Abante. Never before na naging issue yan. Wala nga kayong binibintang na, kumbaga inulit-ulit lang, sabwatan lang po to ng ilang congressman, actually makabayan lang, at ilang senador, dalawa lang o yung iba lihim na sumusuporta, hindi makalantad. So ilang tao lang, wala pang 10 ang nagsasabwatan diyan at media. Yan lang po yun, no? Create lang po na kunwari, pero nyo 2004, sino pong presidente o vice president yung kinwestiyon ng confidential fund? Noon pa pala yan, no? Noon pa pala yan eh, kino-question na. Ay, hindi pa. Noon pa pala yan, may confidential fund na, wala namang kumu-question. Baliktad. Di ba? Walang kumu-question. Bakit ngayon kino-question? Wala silang makitang issue kay Inday Sara eh. Gawan na lang natin. Confidential fund. Alam niyo itong issue na to, parang logo lang to. Walang issue. Nagpagawa kayo ng logo sa isang artist, natural magbabayad yung pagkor, pero naku, nagpagawa pa, bakit nagbayad? Ang mahal, ang mahal. Kala mo, nakawan na yung 3 milyon, kala mo, napakalaking issue, di ba? Ilang linggo rin nilang dinala yun. Hopefully, yung mga tao, yung mga eengot-engot na mga supporter nila, at yung media, kinagat ng media, hopefully, hanggang 2028, masustain nila. Total, taon-taon naman may confidential fund. Nakakahiya po. Ombudsman. Ang kino-question yung confidential fund. Sabi nga eh, di ba? Ombudsman, may mga iniimbestigahan yan. Wala na mahuhuli ang ombudsman. Wala kang confidential fund na pambayad sa mga naniniktik. Pambayad sa mga safe house ng mga tao na ginagawa mong testigo. Yun yung problema eh. Nagtatanim sila ng duda sa tao. Wala naman po silang ibinibintang. Noon pa may confidential fund, ano nga meron ngayon? May kakaiba ba ngayon? May ginastos ba? Di ba kung noon pa yan, bakit hindi yan issue noon, ngayon nagiging issue? Kasi lihim. Noon ba lantad ang confidential fund? Hindi rin naman lantad, lihim din naman noon eh. Kasi nga wala silang maibintang. Kung wala silang maibibintang na ginawa ni
ni VP Sara Duterte na sukat ikabagsak ng kanyang popularidad, gawa na lang tayo ng kwento. Eto maganda to, confidential fund. Sabihin natin, ulit-ulitin natin, nariyan naman yung media, makikisama naman yan dahil yung media galit sa mga Duterte, babanatan ng media yan. Puta, mas malala pa kayo sa binomba ng China yung Coast Guard, ay yung ano natin eh. Diba? Mas matagal pa yung naging issue nitong lintik na confidential fund na yan kaysa doon sa pambubomba ng China sa mga mangingisda. Ayun, nakita natin merong ginawa yung China doon. Ito wala kayong nakitang ginawa eh. Dinadaan nyo lang sa pilosopo. Anong ebidensya nyo? Wala nga kaming ebidensya kasi nga hindi naman niya sinasabi kung ano. Yung confidential fund ba before, kita nyo na nalantad tuloy. Ano po yung nalantad sa pagtatanong ni Castro? Lahat pala ng confidential fund ay mayroong report. Kita nyo? Pinapakita ni Abante, ito po yung report, ito po yung mga papeles para patunayan yung paggasto sa confidential fund. Bakit ngayon lang namin nalaman na may report pala at kompleto ng mga papeles? O dahil sa inyo. Hindi nyo tinatantanan eh. So hindi pala makakalusot sa COA. Ang confidential fund, hindi. Pero sasabihin na lagi nakabuntot sa media, hindi ma-account ng COA. Paano hindi ma-account? May report sa COA. Diba 4 po pinagbibigyan na report? Presidente, nakailang ulit na ako rito. Siguro mula na nagsimula to, nakaisandang ulit na ako. Presidente, Senate President, House Speaker, at saka COA. Natural, hindi kayo mabibigyan. Wala naman kayo sa 4 eh. Alam nyo pala yung mga paraan para alam nyo pala kung paano nilalabag. O di dapat nakakita kayo kasi 2022 pa yan eh. Dapat nakita nyo na kung paano nilabag ni Sara Duterte. 2022 pa yung pinag-uusapan. Anong taon ba ngayon? 2023. May report na ba si Sara Duterte bilang Vice President noong 2022 confidential fund? Meron na. Sinabi ba ng COA na merong kabulastugan dun? Meron na katiwalian? Wala. Wala pala eh. Ano yung pinag-uusapan natin na matagal? Hanggat kinukover ng media, hanggat gusto kang siraan ng media, sisiraan ka niya. Ang katotohanan lang, wala na kayong impluensya media. Tanggapin nyo na yan. Masakit pong katotohanan to. Pero yan lang po yung pinaniwalaan ko kay Rendon. Mga vlogger na po ang pinaniniwalaan ng mga tao, hindi na kayo. Very obvious naman walang problema si Inday Sara Duterte. Walang katiwalian, walang paglulustay. Wala nga kayong binibintang na binilian. Nung araw po siya, kukunan pa yung mga mansyon. Ito yung mansyon ni Binay. Hindi natin alam kung totoo ba yun o hindi. At least may akusasyon. Diyan pala din nila yung pera. Nag-iisip ka tuloy. Eto, may pinakita ba kayo? Binili ni Inday Sara? May bank account ba kayong pinapakita? Wala lahat. Wala. Walang bintang. Walang pinapakitang yaman. Lifestyle check. Nakita nyo ba nagrangya si Inday Sara? Yung pinapakita nga nilang kasuotan na damit ni Inday Sara, hanggang dito lang eh. Kapos na, damit na lang. Wala pong karangyaan na pinapakita. Thank you very much kay Nurladies True Stories sa pagbibigay ng 48 Singapore dollars. Last. Ang tagal po nilang inalagaan yan. Isang tanong lang po, sinagot doon sa hearing kanina ng budget hearing.
tungkol sa IP address. Narinig niyo na rin siguro 'to, matagal na kayo, eh. Papaano daw nangyari na yung iba't iba raw na pinagmulan ng mga balota ay iisa yung IP address. Yung mga iba't ibang ano raw, yung iba't ibang, ewan ko kung anong tawag diyan sa balota ngayon, yung sinasaksakan ng boto, 'di ba? Yan lang naman, wala po silang pinapakita na, bakit yung boto ni Leni rito, onti lang ang lumabas samantalang ang daming walang gano'n, eh. Ang sinasabi lang nila mga time na paliwanag po lahat kanina, kung nakinig kayo. Una, sinadya po yun na isa lang yung IP address para malito. Kung sino man yung manloloko, gagawa ng mga paraan, tukoy kaagad nila. Sabi ng congressman na nagtatanggol sa COMELEC, marunong pala sa ano yun, sa computer, marunong pala sa computer yun. Well mga kabiga, dito nga natin makikita kung paano nga banata ni Vice President Sara Duterte at ipagtanggol ng mga Vatican lawyer ang ating Vice Presidente sa mga dalawang aktivista na ito. Kung titignan natin ay bata pa sila at dito natin makikita na talagang sinuhulan lang sila ng kanilang mga amo. Kawawa naman itong mga musmus na ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.